Kalat nga po mga idol sa social media ang balitang mismong si Klay Thompson na ang tumanggi sa ginawang offer sa kanya ng Golden State Warriors na nagkakahalaga ng 2 years. Kaya dahil dyan napilitan ng kanilang management na magkaroon ng meeting kung papaano ang gagawin nila sa magiging kalagayan ng kanilang superstar. At base sa pinakahuling inilabas na balita, nakapag-desisyon nga po ang team na 2 years lamang talaga ang kaya nilang ibigay na kontrata sa kanya at kung hindi nga niya ito kukunin, pababayaan na lamang nila siya sa free agency. Sa madaling salita, ibinabalik na at bumaliktad na ang Warriors kay Klay Thompson at binigay sa kanya ang pressure ng pagdedesisyon kung mananatili siya sa lineup o lilipat siya ng ibang kupunan. Bale, hindi rin naman nga magiging problema kay Klay Thompson kung aalis man siya sa Warriors since may ilang mga teams ang willing siyang kunin kagaya ng Dallas Mavericks at Denver Nuggets na kasalukuyang pinag-aagawan ang kanyang serbisyo ngayon. Nga pala mga idol, may nakakabiglangang balita ngayon ang lumabas dahil ayon sa source, handa na nga pong mag-pay cut si LeBron James ng kanyang sweldo basta't makakuha ng veteranong playmaker, veteranong shooter o big man ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa report mga idol, may tatlo nga ditong pinangalanan ng kampo ni LeBron James. Una si Klay Thompson, pangalawa si James Harden at pangatlo ang big man na si Jonas Valanciunas. As of today, alam naman natin na focus ng Lakers ay isang big man na makakatulong kay Davis, ngunit dahil nga napabalitang handa ng lisanin ni Klay Thompson ng Golden State Warriors at maghanap ng bagong team, well, isa nga ang Lakers sa pinaka-nangungunang team dito. Alam naman ninyo, aminado si Klay Thompson noon na gusto niyang maglaro sa kanyang hometown team dahil sa kanyang ama. Sinabi rin naman ito noon na kung aalis man siya sa Warriors, Lakers ang sunod niyang paglalaruan. Masasabi nga nating napakagandang move ito at bagay na bagay sa laruan ni LeBron James, isang spot-up shooter. Kung sakali man nga pong hindi makakuha ang Lakers ng isang star player o kung hindi nila makuha si Klay Thompson, magre-request nga si LeBron ng max contract. Sa kabilang banda naman, kasunod nga po ng makuha ng Atlanta Hawks ang number 1 overall pick sa nagdaang NBA draft, nakapag-desisyon na ang kanilang front office na simulan ang pag-rebuild ng lineup ngayong off-season. At pinatunayan nga nila ito ng tuluyan na nilang i-trade si DeJounte Murray papunta sa New Orleans Pelicans kapalit sina Larry Nance Jr., Dyson Daniels at ilang future first round pick. Yes mga idol, kung inyo ngang mapapansin, hindi rin naman masyadong kagalingan ng mga players na nakuha nila kapalit si Murray, gayong ang purpose lamang ang pag-trade sa kanya ay makakuha ng mga future first round pick para magamit sa pag-rebuild sa mga susunod na taon since magagamit nga nila ang mga yan sa pagkuha ng ilang mga magagaling na batang player. Kaya dahil sa ginawang ito ng Atlanta, malaki ang posibilidad na isunod na nila ang kanilang superstar na si Trae Young sa ibang kupunan na i-trade at makakapagbigay sa kanila ng mas magandang package na bubuhin ng napakaraming future draft picks. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.